Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Amin from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 1 to 6. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Anak, wag ka dyan sa ulo. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Para sa personal reading, pakicheck na lang. General reading tayo, Libra, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Palagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa kahit kanina nakala ko nagpupuyan ako. Okay, magkakaroon ng mga pagbabago sa iyo by September. And then, naandito rin yung sitwasyon na may mga isipin ka raw. And also dito, mas more mong gagamitin yung intellect mo than your heart. Sa nakikita ko dito Yan. And may makaka-receive ka daw ng mga information or communication with someone. Kasi this is a Mercury, no? It's all about transformation sa sarili mo, ganyan. May mga isipin kang bagay-bagay, na kung ano yung mga gusto mo nang mangyari, maganap, iibaguhin, desisyonan. Meron tayong Virgo, Leo, Cancer, Aries. Yan, meron tayong ganyan. Di ba? Parang meron nasa na. Okay. Dito sa sitwasyon, merong sitwasyon, tulad ng sabi ko kanina, may transformation na magaganap o mangyari sa'yo. May sitwasyon na iniisip mo or na doon na yung dreams or thinking mo na tapusin na yon or baguhin na yon, no? Sa iba sa'yo, mas more ka siguro na magko-commit doon to change or transform yung bagay na yun, no? Sa iba sa inyo, magkakaroon ng growth in some aspect of your life. May mga, sa iba dito, extension yon, no? Sa iba dito ay is more on growth sa sarili mo. Siguro thinking about paano mo i-growth yung sarili mo, paano mo ma-achieve ito, paano mapalita ito, paano ganito, ganyan. May pagtulong din. Ako nakikita, maaaring may ihingi sa'yo ng tulong, may tutulungan ka, vice versa tayo. May pagtulong, no? Maaaring may tutulungan ka sa iba sa inyo. Magkakaroon ng feeling, emotion, or thinking, or nahandoon din yung mga papuri. May mga magaganap na papuri sa'yo is mas more na mag-growth or mas more ka mag-enlighten when it comes to your intuition or mas more ka magtatrust sa intuition mo rin. Magkakaroon ng may mga imagining or inspirations in life. Yun din ang nakikita ko dito. Maari may mga alaga kayong hayop, aso, pusa, something. You giving love or someone's giving you a love din sa nakikita ko dito. Makaka-receive ka daw ng gift or may baka happiness, joy, situation, may pwedeng vice versa yun na ikaw ang bibigyan ng gift or pagmamahal. Meron din na pambobola. Either ikaw ang mabobola or may tao dito na magkakaroon o magbibigay siya ng pambobola. Mga compliment sa'yo, ganyan. Kung ano mang klaseng pambobola yan. Pero dito sa sitwasyon mo, meron kang enemies may enemies ka. Kaya focus ka na lang. Iba sa inyo is may pagka-leadership. Or nahanduin nyo, pwedeng boss kayo, pwedeng with come sa trabaho, may mga nililid kayo, you are a leader. Nahandun yung lakas ng loob mo, no, this time to commit to your dreams, sa mga inspirations in life. And then, sabi dito is, you need to protect your finances or kinakailangan mo na protektahan din yung finances mo. And nakikita ko naman din dito is, nahandun yung loyalty or yung commitment mo na you want to protect someone. Pwedeng mga anak mo, pwedeng pamilya mo, pwedeng yung mga mahal mo sa buhay. Handun yung sitwasyon. May mga allies or may mga tao na
na trustworthy. May mga tao din naman na, syempre, hindi naman lahat, di ba? May mga tao pa rin na hindi dapat ganun na. Pero bakit may tao ako nakikita na ewan ko lang kung nararamdaman mo to ha, may nagsisinungaling kasi eh. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Dito ha. Tingnan natin na yung energy. Huwag kayo may stagnant ha. Energy niya. Okay. Energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon doon sa sadness no? May sadness situation ako na nakikita sa'yo. When it comes sa ibang aspeto ng buhay mo, siguro yung iba sa inyo may mga financial problem or may tao dito na nakapagbibigay sa'yo ng emotions, no? Tulad ng sabi ko kanina. Yun, nandito rin yung pag-iisip, no? When it comes to finances o financial din. Sabi ko nga, di ba, you need to protect your finances or financial. Kasi may mga pag-iisip mo protektahan yun is magiging maganda yung action niya. Ang sinasabi lang dito is kailangan mo nang maging devoted or kasi may didesisyonan ka raw dito no? May didesisyonan ka. Siguro thinking about paano ko malalakpas ito mga hardship ng buhay ko, paano ko malalakpas yung mga problema ko na ito, yung sadness ko, yung ganun sitwasyon. Parang kasi nandito yung sitwasyon na feeling mo kasi parang nag-iisa ka lang, wala nakakaintindi sa'yo, parang ikaw yung, siguro naiisip mo na, ano tawag dito? Kasi nga sabi ko diba parang you protect someone, parang nasa sa'yo lahat ng obligation. Hindi naman siguro kayo lahat, pero when it comes to sa sitwasyon na to, parang ganun yung nakikita ko dito, no? May mga iisipin ka kasi dito na you want to recover or gusto mong maayos or matapos. Yun ang nakikita ko dito. And yung ibang message naman, and sinasabi dito, mag-focus ka at mag-action ka to make it real yung iyong goal. Ibig sabihin. Ibig sabihin is kailangan mo daw na mag-focus ka to develop something into your life. Pwedeng sa pera, ganyan. Kasi more on finances yung nakikita ko. Be grounded. And syempre, may mga kailangan kang i-develop with your skills. Kailangan mo daw is healthy lifestyle. Think advantage ka when it comes sa mga gagawin mo o action mo this time. Halimbawa, may masasabihin ka, di ba? Mag-think advantage ka. Advantage and disadvantage. Ganun lang. Isipin mo na kaagad. Tsaka think to the future, Yan. Magplano ka. Mag-save ka ng money dito sa sitwasyon mo. Maging devoted ka dun sa sitwasyon na yun. To settling, kailangan kasi dito is solid beginning to settling yung iyong mga goals. Anong parating? Universe. May mga sitwasyon na hindi mo pa na-accept dito. You feel rejected, you feel abandoned, feeling mo nag-iisa ka. May tao na nakapagbibigay sa'yo, lalaki, may tao na nakapagbibigay sa'yo ng sadness. Ano po ito yun? Parating sa kanya? Anong ibig mo sabihin? Dami naman. Ay, 9-9, no? Diba? Okay, parating sa'yo, sa ngayon, ang nakikita ko dito sa card, kontento ka kung ano yung meron ka sa ngayon. Pero, may iniisip ka pa na ibang bagay. No? Tulad ng sabi ko kanina na may mga bagay na you want to transform, you want to change. Ganun ang nakikita ko dito. Parating din sa'yo is may mga iisipin ka no? Dito. May isang sitwasyon sa buhay mo, tulad ng sabi ko dito kanina, na may magtatapos. There's an end of a cycle situation into your life and this time,
Siguro when it comes sa pera, halimbawa sa pera, mas medyo makakahinga ka na this time, no? Sa iba sa inyo, maaring medyo magiging okay na than sa mga past month mo, 'di ba? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Or kinakailangan na kinakailangan na mag-put boundaries ka rin kasi dito sa sitwasyon. Kaya nga sabi ko, protect your finances. Ang nakikita ko, may mga didesisyonan ka or may mga gagawin ka na this time to transform. Ending ang situation, may nakita rin ako na unexpected change happen. May paglipat ako nakikita sa'yo. Hindi ko alam in what way yung paglipat na ito, or maybe you're thinking, pwedeng lumipat ng trabaho, lumipat ng place, lumipat ng country, o kaya naman paumaga, panggabi, pantanghali, o kaya vice versa, section 1, section 2, section 3. May paglipat akong situation na nakikita dito. No? Or yung thinking about paglipat. May paglipat na mangyari kasi. No? May moving on, kumbaga. May mag-o-open, parating sa'yo, may mag-o-open sa'yo na opportunity. May mag-o-open na bagong pintuan para sa'yo. Yun na nga lang, nasa sa'yo yun, kung mag-go ka doon or hindi. Mag-trust ka sa intuition mo, listen to your inner voice dito sa nakikita ko dito, kasi ipapakita niya sa'yo yung the way, or pwedeng mamalaginip ka. Yun na nakikita ko sa'yo. May mga deep wound and there's a battle ka na tinatahak this time sa iba sa inyo, pero with the 9 and 9 kasi, huwag kang susuko, no? Huwag kang mawawala ng mapanghinaan ng loob at magpursige ka lang dito sa sitwasyon. Keep fighting. Kasi malapit na malapit ka na to success into your life. Tingnan natin, anong dapat iwasan niya? May mga pag-aalala kayo, no? Diba dito, may insomnia ba kayo? O hindi kayo mapagkatulog? O kulang, o panggabi kayo? Kasi iba dito, may insomnia, may migraine, may mga sitwasyon na hatak na nakaraan, dapat iwasan. Ay, may 6-6 oh. Meron kang, sana 3, no? Kaya 9-9, tapos 6 lang. And 4-4. O, diba? Okay, ang dapat mong iwasan mo kasi yung ma-imbalance ka. Yung mas marami ang lumabas na pera than sa pumasok sa'yo, no? Sinasabi rin dito na iwasan mo yung hindi ka mag-focus or hindi mo ipagpatuloy yung goal mo. Yun ang sinasabi rin dito. And syempre, huwag ka lang maghintay. Ito na sabi ko kanina, huwag ka lang maghintay. Wag yung situation na may stuck ka dun sa bagay na yon, or mag-on and off. Huwag ka lang maghintay ng sign para magbago yung buhay mo. Kaya kailangan mo is to keep moving, no? Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng mag-action or mag-moving forward. Kailangan din sa'yo is awareness, ano, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. You need to reveal or to structure yourself and think to the future. Mag-isip ka rin at isipin mo rin yung sarili mo dito. And syempre, iwasan mo yung mga tao na disloyal sa'yo, mga tao na nangliling lang, o dinadaya ka, o niloloko ka, mga tao na hindi very supportive sa'yo, may nasasabi behind your back. Iwasan mo yung mga taong abusado, mga tao na kailangan ka lang nila kapag may kailangan sila sa'yo, ganyan, iwasan mo lang yun. Iwasan mo yung mga tao na ina-undervalue ka, yan, undervalue, yung mga pangungutang, ano, yung mga pangungutang, isa rin yun, o yung ma-overspending ka sa mga credit card mo, o kaya ma-overbigay ka sa mga tao, o sa tao, o kanino man yan, na hindi mo rin naiisip yung sarili mo, yung future mo. No, iwasan mo yung mga ganong tao, yung mga tao na arrogante, yung mga tao na nilinglangin ka lang nila, ganyan. Huwag ka mapanghihinaan ng loob. Kamusta ang love ni Libra? Labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kapamilya. Kamusta po ang love ni Libra? Kung sino man yung love mo na lalabas dito.
Yung mga taong sakim, iwasan mo rin. Okay, when it comes sa love. Iba dito, ano to, related to sa either kapatid mo, nanay mo, ganyan. When it comes sa love, sa mga nagkahiwalay, sa mga nagkahiwalay, kasi vice versa tayo, ano, pointed name, kasi wala naman yung pangalan mo dito. Sa mga nagkahiwalay, ang nakikita ko dito, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan or nagkaroon ng pag-aaway, no? Nandun yung situation na nagkaroon ng mga disappointment sa relationship na ito hanggang sa dumating yung point na kailangang mag-move yung isa dito sa sitwasyon na ito. Maari din na may nalamang katotohanan, kaya maaring nag-move ang isa sa inyo sa nakikita ko ito. Nandun yung conflict kasi, no? Nandun yung situation na nagkaroon ng mga disagreement, hindi naging good yung relationship. Nagkaroon either sa iba, maaaring nagkaroon ng competition, di ba? Pero ang nakikita ko sa ito, maaaring naging option ka sa mga nagkahiwalay. Nandun yung no, either siya or ikaw, nagkakaroon siya ng reminiscing from the past. No, nare-reminisce niya yung situation na nangyari na hindi na naging maganda dito sa sitwasyon na ito. Nandito yung sitwasyon na na-trap or na-stuck ang isa sa inyo sa nakikita ko dito. And then, dalawa tao mo? Kasi napagod yung isa napagod na daw siya dito sa relationship. Kung totoo isan, may lamat na no? Nagkaroon na rin to ng lamat in the past. Kumbaga, naging masaya naman kayo sa nakita ko dito. Pero dumating yung time talaga na nagkaroon ng lamat hanggang sa dumating na nag-collapse na lang yung relationship na ito. Sa nakita ko ito, dumating yung time na sobra na yung frustration na ito. Maaari nagkaroon ng iba o nagkaroon ng blockage, nagkaroon ng third party. Napagod ang isa sa inyo. May family na ata tong iba. Yung iba sa inyo, may family tong karelasyon nyo. No? Pero gusto niya ng union sa'yo. Pero yung isa dito, ang nakikita ko dito parang kung babalik o sakaling babalik, parang yung sitwasyon na sabihin mo sa akin ng buong katotohanan, magtapat ka sa akin, parang ganon, either ikaw o siya, yung sitwasyon. Pero gusto niya ng union, gusto niya ng pagkakaisa, no? Ikaw to or siya. Sa mga single, may option kayo Hindi ka nga nawawalan actually. Hindi ka nawawalan. Mayroong tao na nakakonect pa rin sa'yo. Pumili ka lang, pero you need to trust your intuition, no? Sa mga single dyan. Kung kayo naman is in the relationship, natural na yung pag-aaway o hindi pagkakasunduan minsan. Maaring isa sa inyo is may anak, dalawa, or 5 man yan, or ilan man yan. Maaring sa part mo or sa part niya, or maaring kayong dalawa, ganyan. May anak ang nakikita ko dito, nandun yung isa sa inyo is very supportive, no? They always give an advice, no? And then nakikita ko rin dito na medyo may pagka-stricta or babae man o lalaki, stricta or straight to the point lang siya magsalita. Ang isa sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Minsan, nagkakaroon talaga ng frustration. Minsan, nagkakaroon talaga ng pag-away o hindi pagkakaintindihan. Yun ang nakikita ko dito. Maari din na isa sa inyo or sa part mo or sa part niya ay nagkakaroon ng maaring magulang, kapatid man yan, ang nakita ko dito, na isa sa nakakapag-distract dito sa relationship na to. Pwedeng babae o kaibigan man siya, no? Yun na nakita ko. May distraction sa iba.
Libra. Hindi ko gusto yung balasa. Pwede rin sa iba is, magkakapatid. Halimbawa, hindi boto yung mga kapatid mo sa kanya, o kaya yung kapatid mo hindi boto sa kanya. Pwede rin yun. Kasi may kapatid ako nakita. Kumaga may mga tutol. Ganun. May tumututol sa iba. Okay, may tao dito na gusto makapag-usap sa'yo. Or gusto niya ng union. Ganyan. Yun na nakikita ko dito Maaaring magkakaroon ng pag-uusap related to a business, related to a money. May tao dito hihingi ata siya ng suporta sa'yo. Yun na nakikita ko. Also, there's a person here na sa iba dito partnership to. Partnership when it comes sa business, malaki man o maliit yan. O sa iba naman dito is may tao na gusto niya ng harmony or gusto niya ng union sa'yo. Gusto niya magkaroon ng recovery sa iba sa inyo. Yun. Sa iba dito partnership to. Yun ang nakikita ko dito. Gusto niya magkaroon ng recovery sa'yo. Pero bakit ganun? Bakit ganoon? May taong nakasandal sa'yo. May taong sumasandal sa'yo pagdating sa pera or ikaw to. Yun ang nakikita ko. Sa iba sa inyo is may magkakaroon ng mga kasiyahan, magkakaroon ng mga sa iba yung enlightenment to. Magkakaroon sila ng enlightenment kung sino yung tao na ipapartnership mo sa sarili mo o yung sino yung tao na sasamahan mo or sino yung magkakaroon ka ng enlightenment in some aspect of your life. Yun na nakikita ko dito. Also, pagdating dito, when it comes din sa money, if you are more on balance by this September, ang nakita ko dito is magkakaroon ng recovery or increase or there's a material happiness coming sa buhay mo kasi nandito si Sun. May mga positivity na magaganap o mangyari sa'yo. Kumbaga, papasok na siya. No, papasok na siya sa recovery pagdating sa finances mo. By September pa lang, magiging maganda na, unti-unting magiging maganda yung flow ng iyong kaperahan. This time, sa nakikita ko dito, yun. Congrats kung sino man energy to. No? Sana lahat kayo to. Ay, talaga. Merong ano dito. Sana hindi kayo lahat to. There's a bad news. May bad news. May mga situation na pwede kang mahang. May mga situation na malalak of progress ka. May mga sitwasyon na na hindi mo gagamitin yung common sense mo. Pero i-reverse mo to, syempre, di ba? I-reverse mo siya. You need to use your common sense sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pero dito kasi, sa nakita ko dito, ay ganon ang mangyayari sa ganon. Pero i-reverse mo to. May mga unhealthy lifestyle. Sinasabi, iba sa inyo is magkakaroon ka ng mga pagpapaliban. Halimbawa, you want to structure or to rebuild something. Pwedeng bahay, pwedeng business, pwedeng investment, pwedeng relationship, or any situation. Kung ano man yan, magpapagawa ka ng bahay or magpapa-renovate ka o bibili ka ng lupa or something, any situation, magkakaroon siya ng, ipagpapaliban siya for a while. May mga kung ano man pagpapaliban niya, yan, may mga pagpapaliban na gagawin o mangyayari. Yun ang nakikita ko dito. And then, yung iba hindi daw kayo magti-think advantage. Parang susugod kayo sa isang labanan o sa isang sitwasyon na wala kang dalang armas, ganun. Iwasan niyo yun, ha? Iwasan niyo para hindi ka matotally mahang man o mahang, lalaki ka man o babae, di ba? Kailangan is palagi kang handa sa lahat ng mangyayari in life, di ba? Palagi kang maging handa. Yun lang ang payo ko sa inyo.
Siyempre, magkakaroon pa rin ng mga celebration, ganyan. Magkakaroon ng mga getting together, family unity, close relationship, reunion sa iba sa inyo. Merong coming home. Ako nakikita, hindi ko alam kung uuwi ka ba ng Pilipinas, uwi ka ba ng probinsya, or someone galing probinsya, galing ibang baryo, or galing ibang bansa. May makikipagkita. May mga surprise parties event din ako nakikita sa inyo, sa iba. Sa iba dito is may mga achievement na magaganap o mangyayari. You will enjoy the fruit of your labor and success within the month. Siguro before ending of this year, ang nakikita ko dito, may mga magagandang mangyayari sa loob na yon or before ending. Sa iba dito, weeks lang yon. 4 days, 4 weeks, 4 months, ganyan. May mga ganong situation. Magkakaroon ng stability. Stability is coming, prosperity, kasaganaan, and success in some aspect of your life. So, better there's a community rin. Ako na nakikita dito. Pwedeng sa iba is may mga promises when it comes to kasal o may mga pag-uusapan sa kasal, about kasal, or may pupuntahan kang kasal, or any celebration. Yun nakikita ko sa iba sa inyo. Maybe thinking din sa iba. Baka iniisip nyo lang. Okay. Bakit ganito, universe? Medyo mabagal, nagiging mabagal yung mga decision making o mabagal yung pasok ng pera sa'yo. Pero wag kang mag-alala kasi ang nakikita ko dito is magkakaroon, tulad ng sabi ko kanina, is unti-unti siya magkakaroon siya ng development kasi it's moving on, Yun nga lang, merong isang sitwasyon na parang may part sa buhay mo na nagtitiis ka, nagtsatsaga ka, para may pagtitimpi sa ibang aspeto ng buhay mo. Iba sa inyo is, hindi ko alam kung ikaw ito may taong nagiging impatient dito. Pero habaan niyo yung PC niyo kung sino man yung impatient na tao na nakakasalamuha mo. And then also, is, universe tapos na to. Iba dito trap May taong trap. Tapos na po ito. Ay, hindi pa. Ay, oo. Tapos na pero trap nga siya. Trap ikaw to kasi why? May tao kasi ako nakikita dito na trap siya. Nagkaroon siya ng mga bad decision making. Kumbaga, pwede rin na na-overwhelm siya in a choices. And maaring doon siya na-trap. No, yun na nakikita ko dito. Tandaan niyo, huwag kayo masyadong overwhelming kasi minsan, di ba, yung pag-overwhelming nagiging bad yung outcome. Yun na nakikita ko dito. Nagkaroon ng mga rejection or nahandun yung situation mo na may mga on and action ka na situation or you're feeling stuck, feeling naboboard ka, may mga dissatisfaction at nagkaroon ng mga rejection tulad ng kanina sabi ko. Meron daw mga message si universe na hindi mo daw napapansin or nare-recognize o nire-reject mo siya. No? Iba dito, this is a loss of thought. Ako nakikita sa inyo, may mga bagay na willing to let go ka sa mga interest mo ngayon kahit na binibigay sa iyo ng universe yung opportunity na yon, yung sign na yon, pero hindi mo siya hindi mo siya napapansin o hindi nababaliwala mo, yun na nakikita ko dito. Maraming tumatakbo sa iba sa inyo na mga self-questioning sa sarili niyo. O kaya naman napapansin mo siya, kaso, kumbaga inaano mo na lang na, okay, next time, mga ganun. Pwedeng sa opportunity, pwedeng love life, pwedeng any sign na binibigay sa'yo. Mag-trust ka. Halimbawa, sa relasyon, di ba? Halimbawa, sa relasyon, yung relasyon mo, palagi na lang siya nagkakaroon ng red flag. Halimbawa, example ko lang, pwedeng sa kaibigan, pwedeng sa kapatid, pwedeng sa family, or kung kapamilya, kung sino man niya. Pero, sige ka lang ng sige, di ba? Kumbaga, ini-ignore mo yung sign na binibigay sa ni universe na you need to wake up, di ba? You need to transform. Pero, di ba? Hindi ka pa rin, kumbaga nahadid ko lang sa sitwasyon na minamanifest mo na lang na kusa siyang magbago. Hindi, okay naman mag-manifest, pero kinakailangan kasi when it comes sa manifestation is to take it action din. Diba?
Dito sa sitwasyon mo is may mga decision making ka na inaalala mo. Maaaring halimbawa, what if ganito gagawin ko, ganito ang decision ko, what if, may mga ganun, may worrying situation ako na nakikita dito, no, sa iba sa inyo. Kaya ang sabi ko sa iyo is more on manifestation ka. Yan, may mga decision making na medyo nahihirapan ka ata. Nagiging overthinking din yung iba o marami lang kayong iniisip this time. Sa nakikita ko dito, sa iba may mga stress, anxiety, depression, may mga pag-aalala or napopokus ka sa nakaraan, may mga pagsisisi rin ako na nakikita sa'yo at maaari din na may mga decision making ka na naiisip mo na paano ba magsimulang muli, paano bang gawin ito, paano ba action na ito, paano ba sabihin ito, paano ba ganyan, paano ba ganon. May mga gano'n sitwasyon, ano? Paano ba mangyayaring yung naiisip ko, 'di ba? Mag-action ka dito sa sitwasyon mo. Siyempre, there's a new beginning happen into your life. Don't manifest ka lang. Kung kinakailangan is maging devoted ka dun sa bagay o sa sitwasyon na yun, the miracle coming sa'yo. As in, magbabago ang ang, ano to? Yung life mo sa nakita ko dito. May darating na good news sa iyo, no? Siguro after a month, kasi may mga kasiyahan din nga ako nakikita. Siguro after, ano ba, ay hindi kasi, birthday mo. Sabi ko, bakit ano? Oo, kaya pala merong may good news and happiness. Kasi birthday mo. I-advance ko na kayo, baka makalimutan ko pa. No? Advance happy birthday sa mga Libra. Kaya pala may good news. Yan. May good news naman. May happiness, fulfillment, ganyan sa iba. Tulad ng sabi ko kanina, may mga ganun, di ba? Merong, makakaramdam ka ng overflow of emotions na happy, also abundance is coming. Magiging yung siguro sa iba sa inyo, mas more on magko-connect ka sa sarili mo, to your soul this time, or you need this time to connect more to yourself and to your soul. May mga gagawin kayo, mga multitasking, multiple priorities, ganyan. Yun nakikita ko sa iba sa inyo. Siguro within the 2 days, 2 weeks, 2 months, or by the second week, or by the second week before ending of a month. May mga ganong sitwasyon. May mga i-evaluate daw kayo sa iba sa inyo. O sa harmony, may mga pagkakaisang sitwasyon nangyari. You need to control and balance ang iyong sitwasyon. Arigato namaste, God bless.